Hello po, isang mapagpalang umaga sa inyo lahat, no? Ito po ang si Pastor Al ng ating Mobile Bible Schools. Ano po, so pag-usapan po natin, nandito na po tayo sa ating Module 2, no? At ang napag-aralan po natin, last two topics, no? Ang nagturo po nung una, kung di ako nagkakamali, ay si Pastor Romel. Ang turo niya po is authority scope, authority source, and si Pastor Wesley sa authority scope. At ngayon po ay ituturo natin yung module 2 topic 3 authority safeguard, ano mga kapatid. So nandito po tayo sa teaching ng AB management, no? We'll talk about authority safeguard, mga minamahal kong kapatid. Ito po yung ating pag-usapan ngayon, no? And kung meron po kayong papel, just prepare your papers para maganda po yung ating topic ngayon. At least we are ready, no? Mag-start na po tayo mga kapatid sa ating topic. Tingnan ko lang kung how may kung paano mag-grow. So welcome po mga kapatid sa ating church management AB management, which is church management. Under po tayo ng Mobile Bible School, no? Sa Pilipinas po 'yan, nasa Nueva Ecija. Ang ating director founder po ay si Dr. Roderick Alcaida de Vera. Ano po? So, pag-usapan po natin mga kapatid, Module 2, Topic 3, Authority Safeguard. Bakit nga ho ba napakahalaga ng ating authority safeguard? Tingnan natin at ayusin ko muna aking konti. Iyo. Amen. So, okay na po siguro yan. So, pag-usapan po natin authority safeguard. So, introduction, why authority must be guarded? No? Ba't kailangan na mabantayan yung ating mga kapamahalaan? Authority in the church is necessary, but it is also dangerous when left unguarded. No? Kailangan ng simbahan mga kapatid yung ating yung authority nasa simbahan. Kailangan yan, necessary yan. Pero nagiging dangerous po ito pag hindi po ito nababantayan. So history shows that many churches crisis did not begin with false doctrine, but with unchecked authority. So ibig po sabihin mga minamahal ko kapatid, kung atin po itong pag-uusapan, no, pinapakita po ng history na marami pong churches na dumadaan sa mga crisis, hindi dahil meron silang false doctrine, kundi dahil meron silang unchecked authority. Kumbaga, yung mga authority nila walang boundaries, yung authority nila is kung ano lang yung gusto nilang gawin, ano yung gusto nilang pasok sa ministry, hindi naman sila nangangalaga o hindi naman sila naka-assign doon, masyadong taklesa, yung mga ganung bagay, no? Leaders who started well but ended abusively. Pag hindi po tayo guarded, pag hindi po guarded ang authority, ang mga leaders po nag-uumpisa ng mabuti, pero nagtatapos na abusive, na nagiging abusado sila. Because churches that grow numerically but collapse morally, yun po yung problema. Pag unguarded po ang simbahan, no, yung church grow numerically, yes, in numbers lumalago sila, pero nagko-collapse sila morally. Maaring marami sila pero sa moral attitude, moral character, nagfe-fail sila yung mga leaders, no? Pag hindi po ito naingatan. So ministries that silence accountability in the name of anointing, no? Dahil nga po yung ministry po pinatatahimik yung accountability dahil may anointing lang yung leaders. May anointing yung nakatayo. Hindi po ganoon. Hindi ibig sabihin anointed yung nakatayo. Hindi ibig sabihin hindi mo siya pwedeng i-remind, hindi mo siya pwedeng i-correct, no? Hindi mo siya pwedeng pagsabihan. Delikado po 'yun. Kaya ito, pag authority must be guarded, mababantayan niya. Pero pag unguarded ang authority, ito po mangyayari. Anointed naman si pastor, anointed naman yung leader natin, magaling naman. O nag-aral naman ng Bible school, kaya ang hirap ituwid. So, hindi po, mali po 'yun. The biblical church management therefore insists on this truth. God-given authority must be protected by God-ordained safeguard. Napakahalaga po mga kapatid na maunawaan natin na yung authority pinagkaloob sa atin ng Diyos ay pinoprotektahan po ng pag-iingat na inordain ng Diyos sa pamamagitan po ng mga leaders, ng member, ng marami po. And safeguards do not weaken authority. No? Ito pong safeguards na to, hindi po niya pinapahina yung authority ng isang leader na nakatayo. No? Kundi pinipreserve niya yung legitimacy, yung pagiging legit, yung pagiging makatotohanan at yung kabanalan ng naglilingkod sa Diyos, ng leaders na yon. Mga kapatid kong minamahal. Napaka-importante po niyan. And
number 2, what authority safeguards are? Ano daw pa yung authority safeguard? Ano pa sila? Authority safeguard are biblical. No? Dapat po yung authority safeguards natin, yung mga nagbabantay, no? Yung mga tagapangalaga ng otoridad ay dapat biblical, structural, relational, and ethical protection that ensure authority is exercised faithfully. No, napakahalaga po, no, na tayo po, pag hindi po kasi tayo nag-aaral, mga kapatid, pag hindi tayo nag-aaral, hindi natin ginagawa yung dapat natin gawin, hindi tayo nagbabasa ng Bible, no? Hindi po natin mababantayan yung mga may authority. Hindi po natin sila binabantayan para hanapan ng mali, kundi para malakaran natin yung katuwiran, yung kabanalan ng gawain ng Panginoon, lalo-lalo na sa mga leaders na itinayo ng Panginoon, no? So humbly and within God design, dapat po yung authority safeguards, no, dapat po humble, no, and within God's design. Actually, yung authority safeguards po, pwede itong mangyari sa pagiging concern ng isang leader sa leader, ng leader sa pastor, ng member sa pastor. Posible po yan. Ng member sa leaders, ng leader sa member, ng pastor sa member. Posible po yan. So, safeguards exist to protect. Kaya po nandyan yung safeguards, no? Nag-i-exist po yan para magprotekta. Sandali po, mga kapatid. Meron na akong titingnan, ano po. And, sandali lang po. Hallelujah. Amen po. Hallelujah. Yan po yung safeguards po kasi, ito yung mga pananggalang. No? Yung safeguard exists, yung mga pananggalang po, yung safeguard, nag-i-exist para proteksyonan. Ang alin po, una, of course, yung Christ headship, no? Para proteksyonan po, ba't may pananggalang tayo? Para proteksyonan yung Christ headship. Yung pamumuno ni Kristo, mamaya hindi na si Kristo ang nagiging head, pastor na pala. Mamaya hindi na si Kristo ang itinataas, no? Activities and members and pastor na pala. So, pangalawa po, bakit tayo may pananggalang? Safeguard exists to protect the conscience of believers. Yung mga konsensya ng mga believers, no? Dahil binabantayan din po ito dapat, no? Napakahalaga po nito, bakit nag-i-exist ang safeguard. To protect yung conscience, no? Hindi tayo nadadala lang ng emosyon. Dapat nadadala tayo ng faith, ng belief, what is written in the Bible. Hindi dahil magaling, no? Nadadala ka ng emosyon, hindi natin kayang bantayan. Hindi natin kayang ituwid. So, mali po yun. So, pangalawa po, safeguard exists to protect the integrity of leaders, no? Kaya bakit may safeguarding? Para mabantayan natin yung integridad, yung kalinisan, ng integrity ng bawat leaders. Tsaka po, bakit mag-exist ang safeguard para proteksyonan yung mga witness of the church, which is tayo po yun, mga minamahal kong kapatid. Sabi nga po sa Proverbs 4:23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life, mga minamahal ko kapatid. And next po, hallelujah, punta po tayo sa number 3, yung theological foundation of safeguard. No? Letter A, human leaders are fallible. No? Ibig po sabihin, Scripture never assume leaders are immune to sin. Ibig sabihin, ang human leaders po kasi, kaya meron tayong theological foundation of safeguard. Ang human leaders, tayo po, ay nagkakamali. Hindi tayo perfecto, mga minamahal. Kaya nga sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God, safeguard exists because leaders are human. Kaya meron tayong pananggalang, no? Para mabantayan ng mga leader. Not dahil tao lang tayo. And hindi dahil, not because they are unspiritual. Hindi dahil unspiritual sila. No, ibig sabihin, hindi dahil masama sila, wala sa kanila yung Holy Spirit, kaya dapat silang bantayan. Hindi. Tayo po ay nagkakasala kasi, mga minamahal. So, kaya tayo ay tinawag na human leaders are fallible. Hindi tayo perfecto, nagkakamali tayo. And kaya meron tayong foundation of safeguard. Letter B, authority is a steward, not ownership. Ito po yung isa sa mahalaga na dapat attitude and character of the leaders. Bakit tayo merong safeguarding? Because authority is a stewardship. Ito po yung ang otoridad po ay tagapangalaga, hindi po may-ari. Ano? Gusto ko po maunawaan niyo yan. Hindi po tayo may-ari ng simbahan, may-ari ng miyembro, no.
tayo po ay tagapangalaga lang. Kaya dapat may safeguarding, no? Kasi pag hindi po, baka lumaki ang ulo ng leaders, no? 1 Corinthians chapter 4, let man so account of us as the ministers of Christ and steward of the mysteries of God. So tagapamahala tayo ng misteryo ng Diyos. Yung stewards po, yung tagapamahala must be accountable. May accountability tayo, transparent, wala tayong tinatago. And pangatlo, faithful po dapat tayo. No? Yan po yung dapat ang nilalakaran natin as steward ng gawain ng Panginoon. Number 1, Scripture as the highest safeguard. No authority may override Scripture. So, sa core biblical safeguards po, dapat po yung Scripture yung highest safeguard. No, ito yung pinakamataas na pananggalang natin. Walang authority tao, walang otoridad ng tao na pwedeng mauna sa Scripture. Sabi po sa Acts 17:11, they searched the Scripture daily whether those things were so. No? Ang implication po nito, mga minamahal, leader can be questioned biblically, no? Pwede natin tanungin yung mga leaders, may desisyon silang mali, pero silang tinurong hindi tama, sa palagay natin may question tayo sa tinuro niya, tanungin natin biblically. Pwede po 'yun. Kaya para maingatan po sila, no? Teaching must be tested. Kaya po tayo merong biblical safeguards. Yung turo po dapat tinetest natin. Tanungin natin, bakit ganito to? No, ano pa ba ibang verses na 'yan? No, tanungin natin, magtanong tayo. So, God told me is never above Scripture. No? So, ganun po. No? Dapat po na hindi tayo above sa Scripture, mga minamahal kong kapatid. Wala pong po pwede na maging above sa Scripture. Ano? And when Scripture is silence, abuse begin. Pag hindi po, dumakad ayon sa Scripture ang isang leader, ayon sa Word of God, nagiging abuse na po. Kasi nakatingin na siya sa kanyang human thoughts. Sa kanyang maaaring gusto niyang maging abusive, maaaring ang leader, pag hindi lumakad sa Scripture, nakakalimutan yung utos ng Diyos, kung paano maging isang leader, paano magmahal, paano umunawa, baka mamaya maging manipulative na ang leader. So, yun po yung binabantayan bakit may safeguarding, mga kapatid. And leaders must answers to others. May pananagutan ng leaders, no? Number 2, accountability safeguard. Ano po? So Hebrew 13:7, they watch for your soul as they must give account. Accountability. So may pananagutan po ang mga leaders, mga minamahal. So accountability includes peer accountability, no? Pagkalahatan pananagutan po 'yan. Yung elder or board oversight, no? Yung accountability kasama yung mga elder tsaka yung mga overseer. External accountability when needed, yung external po. Yung sa labas ng bahay, pa ng bahay. No, pwede po din tayong maging accountable within them, lalo na kung kailangan nating makialam. Minsan po komplikadong pakialaman yung buhay nila, pero kung instances at may conviction at kailangan ituwid, hindi naman po sigurong masama na magpaalala, no? Yung external accountability natin bilang mga kapatiran. So, pero may limitasyon po yan, no? Hindi lahat pwede natin pag-imasukan, lalo pagbuhay na nila. Pero but if they given us an opportunity to give a suggestion or advice, so be it, mga kapatid. Isolation is breeding ground for abuse, no? Ito po yung leaders must answer to others, no? Ito po yung accountability include kasama yung, no, kaya maging maingat po tayo because isolation is a breeding ground for abuse, no? Pagka po nangyayari na ito, breeding ground for abuse po yan. So ibig po sabihin, as leaders, as sa simbahan, dapat po isang katawan tayo. Na wag po tayo ma-isolate ang bawat isa. Dapat po ang bawat isa ay may accountability sa bawat isa para mabantayan po yung bawat isa. So plural leadership safeguard. Authority should never rest in one unchecked individual. So, ang leadership po, mga kapatid, hindi lang po yung trabaho ng isa. Hindi po pwedeng isa lang ang magdedesisyon. Dapat po lahat, no? Ngayon, may mga desisyon naman po sa mga pastor na may urgency spiritual, nagdedesisyon mag-isa yan. Depende sa urgency ng Holy Spirit. Pero pagdating naman po sa ating mga how to run the church, ano yung mga how to manage the church, no? Ano yung mga suggestion and kailangang changes ng church.
Kailangan po ng leaders diyan, mga minamahal kong kapatid. Ano po? Respeto po sa mga leaders. Proverbs 11:14, in the multitude of counselor there is safety. So, pagka ang decision maker po sa loob ng simbahan ay isa lang, delikado po yan. So, ibig sabihin, mainam po yung desisyon ng dalawa o tatlo, no? Na tao, yung counselors, there is safety. Yung multitude of counselors, there is safety. Hindi po yan, authority should never rest in unchecked individual. Of course, yung plural leadership, dapat po tayo ay plural. Ito po yung sinasabi ko kanina. Hindi po isa lang, no? Balances power. No, dapat po yung power may balance. No, hindi lahat pwede niyang kontrolin, pwede niyang hawakan, pwede niyang pakialaman. So may balance po 'yan. No, pwede siya mag-oversee, kung pastor, pwedeng tingnan, i-check, pero hindi ho pwedeng hindi, pero dapat balance, hindi lahat kaya pwede niyang pakialaman. Lalo na finances, no. Dapat po nag-i-improve yung discernment, mga kapatid. No? Dapat yung kamalayan natin nag-i-improve yan. Nare-reduce yung personality dominance, no? Kaya nga pagka po plural safeguarding, hindi plural, ibig sabihin more than two ang magdedesisyon. Ibig sabihin nare-reduce yung personality dominance, no? Nawawala yung pagiging dominante kasi hindi lang siya ang nagdedesisyon. No, minsan mahirap din simbahan pag sinabi ng Diyos sa akin. Sinabi ba talaga ng Diyos? Pag sinabi ng Diyos, ang hirap na kontrahin yun, mga kapatid. Pero we have to, ewan ko, baka yung iba lagi sinasabi yan, pero kinausap nga ba talaga sila ng Diyos? Sinabi ba talaga? Baka hindi naman. So, para ma-reduce yung personality dominance, mahalaga po talaga na may leadership safeguard. Hallelujah. Transparency safeguard. Ito po yung walang itinatago. Especially sa finance and discipline. No? Dapat ang pastor, ang leader ba, pwedeng disiplinahin? Pwede. Bakit hindi? Yung finances, kailangan i-check din. I-check. No, hindi pwedeng itago, hindi pwedeng hindi ipapakita sa atin. Pag gusto natin makita, kailangan makita natin. No? Transparency safeguard tawag doon. 2 Corinthians 8:21, providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. So, ibig sabihin, no, hindi lang sa, yung katapatan, hindi lang sa mata ng Diyos, ganoon din sa mata ng tao. So, transparency build trust and prevent suspicion. No? Sabihin, pagka may transparency tayo, may iwasan natin yung magbibuild ito ng trust, at may iwasan natin yung mga bintang-bintang, yung mga hinala. Ano po? Number 5, character qualification safeguard. Position never replaces character. No, mahalaga sa leaders, yung character. Sa 1 Timothy 3:2, rather than position, mga kapatid, no, sabi nga, ang strength mo is your skilled, pero the thing that keep you there, no, is your character. Ang magpapanatili sa iyo kung nasan ka ngayong leadership o ano man yung hawak mong ministry ngayon, yung character mo, hindi yung skilled mo. Number 2, 1 Timothy 3:2, a bishop then must be blameless. Dapat wala tayong batik. When character collapses, authority must pause. No, ganun po. Pag nag-collapse yung character natin, wala na, kapatid. Ang hirap ibangon nito. Kaya ingatan po natin, no, mga leaders. Ingatan po natin. And number 6, conscience protection safeguard. Leaders must never control personal conscience. No? Wag natin dominahin yung utak ng iba. Yung leader tayo, wag mong kontrolin yung personal conscience ng tao, yung kanyang kaisipan. Wag mong takutin yung kanyang isip. O pag di ka nagbigay, sa impyerno ka pupunta. O pag di ka aalis ka ng simbahan, rebelde ka. Hindi naman ganun siguro. 2 Corinthians 1:24, not for that we have dominion over your faith. Obedience must be voluntary in spirit-led, not coerced. Yung pagsunod, mga kapatid, kaya may protection safeguard, conscience protection safeguard. Kung susundin nila tayo dahil naging magandang impluensya tayo sa kanila. Obedience must be voluntary. So yung pagsunod nila, walang pilitan, walang takutan. No, kaya may Holy Spirit. That's part of conscience protection safeguard. Gusto mo sumunod sila sa iyo, maging mabuting halimbawa ka. Ganun lang kasimple 'yon. Tingnan natin yung acrostic ng letter S ng safeguard. Letter S, scripture check. 2 Timothy 3:16. No? Scripture is breathed by God and it's useful for teaching, rebuking, correcting, and training of righteousness.
so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So, scripture check dapat, no? Letter A, sa safeguard, SA, accountable leadership, no? Magkaroon tayo, sabi sa Hebrew 37, have a confidence in your leader and submit to their authority, no? So, meron tayong accountability. Ang leader may accountability sa member, ang member may accountability sa pastor o sa leaders. Bakit? Because they keep watch over you as those who must give an account. May pananagutan sila sa Diyos. No, kaya ito yung mahalaga yung account, yung pananagutan ng leadership. Though this so their work will be a joy, not burden, for that will be of no benefit to you. Letter F, financial transparency, no? Pinag-aralan natin kanina. Siguro hindi ko na i-highlight, nandiyan naman makikita nyo. Letter E, example-based authority. Dapat meron tayong example sa 1 Peter 5:3. And letter G, group discernment, no? Dapat hindi lang isa ang nagdesisyon. Letter U, enforced obedience, walang pilitan sa leadership. Letter A, accessible leadership, dapat madaling lapitan, no? Hindi nagtatago, no? Kung uutangan, di makipag-usap, pag walang pera, wag magpautang. Ganun lang kasimple yun. Kaysa taguan mo. Amen? And next, hallelujah, letter R, role clarity. Dapat malinaw yung ating ginagawa, malinaw yung ating tinuturo, malinaw yung ating role. Dapat pag nagdisiplina tayo with restoration, hindi para ipaya sila, kundi para i-restore sila. Letter S, submission to Christ. No? Napakahalaga po yan, mga kapatid. Pagpapasakop kay Kristo, safeguards. Punta tayo sa polity, mga kapatid. Polity as a structural safeguard. Pasensya na po, medyo inaantok na si Pastor Al. Gabi na po kasi dito. Polity is political. Polity exists to define authority boundaries, no? Polity structural safeguards, yung pagpapatakbo ng simbahan, parang government in the church, structural safeguard. Ang polity exists to define authority boundaries, no? Dapat po may boundaries ang leaders. Hindi pwedeng hindi niya ministry, pasok siya ng pasok. Alam niya rin kung kailan siya titigil, alam niya rin kung hanggang kailan yung kanyang nasasakupan, hanggang saan siya pwede magdesisyon, no? And polity exists to provide correction pathways. Mahalaga po ito para makorrect yung ating mga nilalakaran. Bakit nag-exist yung polity sa ating structural safeguard? To prevent concentration of power, para hindi naman magamit yung kapangyarihan ng iisa lang, no? Kumbaga maging balance dapat. Pang-apat, ma-protect both leaders and members. Kaya may structural safeguard para mabantayan ng leaders at members. 1 Corinthians 14:40, let us things be done decently and in order. Structure does not replace spirituality, it supports it. No? Hindi po mababago hindi po mababago yung spirituality, yung pa rin ang ating main and objective. Hindi po siya mabago ng structure. So, kahit magpalit tayo ng structure, spirituality must be present. Number 7, practical management implication. With safeguards in place, leaders lead with confidence, not fear. Pagka po nasa tamang safeguard ang simbahan, ang leaders po nagli-lead na may confidence, walang takot. Bakit? Alam niya kasi kung hanggang saan siya. Alam niya yung boundaries niya, alam niya kung hanggang saan siya, kung hanggang saan yung abot ng kanyang authority, alam niya rin kung alin yung pwedeng hindi niya pasukin, at alam niya rin kung ano yung hindi niya papasukin. No, kaya magli-lead siya na may confidence, kumbaga may lakas ng loob na gagawin niya. Hindi na siya magtatanong pa kasi hindi alam niya na 'yon. Amen. Members follow without coercion. Pagka po may safeguard ang nasa tamang lugar ng safeguard, yung member sumusunod na walang takutan. Pag nasa tamang may pananggalang tayo, no, nasa tamang lugar, yung conflict can be addressed biblically. Yung conflict sa church na-address biblically. Kasi meron tayong safeguarding, no? Meron tayong pananggalang pagdating dito. Authority is respected, not feared, no? Hallelujah. So yung authority ginagalang, hindi kinatatakutan. Ang pastor, baka pagka may safeguard, may tamang safeguard tayo, no, yung authority is ginagalang, hindi kinatatakutan. Amen po. Pag kinatatakutan ka na, pastor ka, mag-isip ka. Baka natatakot lang sila sa'yo. Pero iba yung minamahal kanila kaya sila sumusunod, hindi dahil natatakot sa'yo. So, analogy po natin, authority without safeguard is like electricity without insulation. Power exists, but destruction is inevitable. Nakita niyo yung wire ng kuryente pag nabalatan? May power yon, pero pag nadikit ka rin, mamamatay ka. Ganon ang
ganon ang ang analogy ng isang leader na walang safeguards, walang pananggalang, na hindi na kumbaga walang ingat sa kanyang leadership. So, yung mangyayari sa kanya, no? Makakapag-contaminate siya ng iba. Ano? And number 8, common failures when safeguard are removed. Pag wala pong safeguard ang simbahan, ang isang institusyon, no? Ang common failures po, yung leader-centered loyalty replaces Christ-centered faith. No? Yung loyalty kay Kristo napunta na sa leader. No? Parang yung leader, chine-check niya talaga kung kanya ka ba o ano. Kaya nakakatakot yun. Number 2, questioning is labeled rebellion. Pag tinanong mo sila yung mga leaders, pag nawala ang safeguard sa church, no? Pag tinanong mo ang pastor, sasabihin sa'yo, rebelde ka. No? Nakakatakot. So, pagka common failures when safeguard are removed, transparency is replaced by secrecy. No, tago na lang natin, tayo lang, walang nakakaalam, no? Dapat transparent. Pagka may safeguard, transparent 'yan. Pag walang safeguard, secret 'yan. No? Ang daming itatago niyan. Ano pa yung kaya niyang itago pag nagtatago na siya? So discipline becomes punishment, no? Imbis na restoration yung discipline, nagiging punishment kasi walang safeguard. No? Conscience is controlled instead of shepherded. Imbis na alagaan ka, ang nangyayari, kinokontrol yung isip mo, bakit walang safeguard. No? Tatakutin ka lang nito. Kasi hindi niya alam yung walang safeguard sa kanya. No? Walang pwedeng magtuwid, walang pwedeng mag-rebuke. So, ayaw magpatuwi, ayaw magpa-correct, delikadong leader yan. Pag ganyan ang leader mo, ipag-pray mo. No? Matthew 20, sabi doon, it shall not be so among you. No? Umaasa ako na walang ganito sa atin. No? Na hindi natin lalakaran yung mga ganito. Lakad tayo sa safeguard, iingatan tayo ng Diyos. Reflection natin, which authority safeguard do you believe is most often neglected in churches today? Kapatid. And what happened when it is ignored? Assignment po yan sa inyo mga kapatid, no? At naman po kung may natutunan tayo, I would like to tell you, share, no? May share natin sa iba. At magawa po nating na lakaran yung authority safeguard sa mga leaders, especially sa mga estudyante. Muli po, it's Pastor Al ng Mobile Bible School. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all po.